Sa paanan ng kabundukan sa Sitio Tagpayo, isang malayong baryo sa bayan ng San Narciso, naninirahan ang isang dalagang magsasaka na si Aida. Siya ay 23 taong gulang, may kayumangging balat, mahaba at makapal ang buhok at may mapungay na mata. Kilala siya sa buong sitio bilang masipag, mapagpakumbaba at may pusong bukas palad sa mga nangangailangan. Maaga pa lamang ay gising na si Aida. Lagi siyang abala sa kanyang maliit na taniman ng mga gulay, lalo na ang paborito niyang alagaan, ang pichay. Wala siyang ibang katuwang sa buhay kundi ang matanda niyang inang si Aling Pina na hindi na makalakad ng maayos dahil sa rayuma. Kaya si Aida na lamang ang bumubuhay sa kanilang dalawa. "Anak, baka dapat maghanap ka na ng trabaho sa bayan," ani Aling Pina habang nakaupo sa silid at tinatahi ang sirang damit. "Baka pagod ka na sa pagtatanim, puro hirap lang, walang balik." Ngunit ngumiti lamang si Aida at hinaplos ang buhok ng ina. "Inay, masaya na ako sa ganito. Basta't may makain tayo araw-araw, sapat na yon sa akin." Ngunit lingid sa kaalaman ng dalaga, may kakaibang mangyayari sa kanyang taniman na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang dapit hapon, habang nagdidilig ng pichay, may napansin si Aida na kakaiba. Sa dulong bahagi ng kanyang lupa, may isang maliit na pichay na ibang-iba ang kulay. Hindi berde, kundi kulay ginto ang mga dahon nito. Akala niya ay sinisikatan lang ito ng araw sa kakaibang anggulo, kaya pinagsawalang bahala niya ito. Kinabukasan, nandoon pa rin ang pichay na kulay ginto. Lalo itong lumiwanag na parang may sarili itong sinag. Lumapit si Aida at sinubukang hawakan ang dahon, ngunit bigla siyang kinilabutan. Tila may dumaloy na kuryente sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, narinig niya ang munting tinig na tila nanggagaling mula sa lupa. "Aida, Aida," bulong ng tinig. "Ako ang tagabantay ng lupang ito. Isang duwende. Kinantimpalaan ka namin ng isang mahiwagang pichay dahil sa iyong kabutihang loob." Napaurong si Aida, halos mabitawan ang timba ng tubig. Sino po kayo?" tanong niya, nanginginig ang boses. Lumitaw mula sa lupa ang isang munting nilalang, mga isang dangkal lang ang taas, may puting balbas at kasuotang gawa sa dahon. "Ako si Kules, ang duwendeng tagabantay ng lupaing ito. Napansin namin ang iyong kasipagan at malasakit sa kapwa. Kaya't ang pichay na yan, huwag mong basta-basta bubunutin. Sa tamang panahon, ito ang mag-aangat sa iyo mula sa kahirapan." Hindi makapaniwala si Aida sa kanyang nasasaksihan, parang panaginip. Ngunit totoo, nandoon sa harap niya ang isang duwende. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong niya, lutang ang isipan. "Ang pichay na yan," paliwanag ni Kules, "ay may kakayahang dumami ng mag-isa at bawat animo ay may kasamang biyayang higit sa inaakala mo. Ngunit tandaan mo, gamitin ito sa kabutihan at huwag maging sakim." At sa isang iglap, naglaho si Kules. Naiwan si Aida sa gitna ng taniman, tulala at hindi alam kung totoo nga ba ang lahat. Nang sumunod na mga araw, nagulat si Aida sa kanyang nadiskubre. Ang pichay na kulay ginto ay nagsimulang dumami. Tila tumutubo ang mga panibagong puno sa gabi kahit hindi niya tinataniman. At ang bawat pichay na kanyang inaani ay may kakaibang amoy at kinang. At pag ibinenta niya ito sa palengke, pinipilahan ito ng mga tao. "Ang pichay mo, Aida, parang pampaswerte. Nung lutuin ko sa asawa kong sugarol, hindi na siya bumalik sa sugalan," sabi ng isang suki. "Oo nga, ako naman, yung anak kong sakitin, lumakas ang katawan ng kumain ng ginisang pichay mo," dagdag pa ng isa. Sa loob lamang ng isang buwan, halos triple ang kita ni Aida. Nagkaroon na siya ng malaking palengke stall. Napansin ito ng kapitan ng barangay at maging ng mga may-ari ng tindahan sa bayan.
Ang dating simpleng magsasakang si Aida, ngayon ay naging kilala sa buong distrito. Ngunit habang dumarami ang kanyang tagumpay, unti-unti ring napapansin siya ng mga matang hindi pawang mabuti. Mga taong naiinggit, nagdududa at may lihim na hangarin. Habang patuloy ang pagyabong ng kabuhayan ni Aida, unti-unti rin siyang napapansin ng mas maraming tao sa kanilang lugar at mga karatig baryo. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang mga customer sa kanyang stall sa palengke. Mula sa ilang bugkos ng pichay, naging daan-daan at dahil sa pambihirang kalidad at taglay nitong swerte, nagkakagulo ang mga tao upang makabili. Siya ang tinaguriang reyna ng pichay ngayon, sabi ng isang manininda sa palengke. Kung anong itanim niya, nagiging ginto. Ngunit habang lumalawak ang kabutihang loob ni Aida, nagpapakain sa mga batang pulubi, tumutulong sa mga matatanda at nag-aambag sa simbahan, may ilang taong lihim na nagmamasid sa kanyang tagumpay. Isa na rito si Marites, isang biyudang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismosa at mapanirang puri. Sa simula ay tuwang-tuwa ito sa swerte ni Aida, ngunit nang mapansin niyang mas lalo nang lumalaki ang bahay ng dalaga at dumadami ang lupang inaari nito, nagsimula na ang kanyang paninibugho. Hindi normal yan, anya isang gabi sa kanyang mga kainuman sa tindahan. May milagrong nangyayari. Baka may kinakasama yang tikbalang o kapre sa bundok. Kasama sa pangkat ni Marites si Mang Badong, isang dating magsasakang nalugi at ngayon kilala sa barangay bilang manggagaway. Nakikinig ito sa mga kwento ni Marites habang pinipisil ang kanyang itim na kwentas na may mutya. Baka nga, sabi ni Mang Badong. Baka may kinalaman yan sa engkanto at kung ganon, maaaring maagaw yan. Samantala, si Aida naman ay nanatiling walang kamalay-malay sa mga matang nagmamatiyag sa kanya. Tuwing gabi, bago siya matulog, binibisita niya ang kanyang taniman. Sa piling ng buwan at alingaw-ngaw ng kuliglig, kinakausap niya ang mga pichay niya, lalo na ang mga galing sa gintong halaman. Salamat sa biyaya, bulong niya. Hindi ko ito sasayangin. Pangako ko, gagamitin ko ito para tumulong. Minsang gabi, muling lumitaw si Kules, ang duwending tagabantay. Nasa tabi siya ng gintong pichay at tila may dinadalang babala. Aida, anya, napapansin ka na ng mga taong mapagsamantala. Ingatan mo ang lihim na ito. Huwag mong ipapakita sa iba ang pinanggagalingan ng iyong biyaya. Paano po kung hanapin nila? Tanong ni Aida. Ayokong magsinungaling, pero ayokong may masaktan. Hindi mo kailangan magsinungaling, pero dapat mong protektahan ang mahiwagang pichay, sagot ni Kules. At kung sakaling may magtangkang manakit o magnakaw, handa kami. Hindi pa man tuluyang nauunawaan ni Aida ang babalang iyon, may narinig siyang kaluskos sa tabi ng taniman. Agad siyang napatigil. May tao, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng ingay, hawak ang kanyang gasera. Pagdating sa gilid ng punong mangga, nakita niyang may bakas ng paa, malalaki, mabigat, at tila'y nanggaling sa ibang lugar. Tiningnan niya ang paligid pero walang tao. Tanging ang malamig na hangin ng gabi at katahimikan ng mga halaman ang naroon. Kinabukasan, habang nagbebenta siya sa palengke, may lumapit sa kanyang isang lalaki na hindi niya kilala. Marungis ito, may suot na itim na sombrero at may kakaibang tingin. Ikaw ba si Aida? Tanong ng lalaki. Nabalitaan ko ang pichay mo. Maaari ba akong bumili ng buto nito? Napakunot noo si Aida. Pasensya na po, pero hindi po ako nagbebenta ng buto. Gulay lang po ang binebenta ko. Sayang, ngisi ng lalaki. Kung ako sa'yo, mag-isip kang mabuti. Baka isang araw, may ibang taong kumuha ng butong yan nang hindi mo alam. At bago pa siya makasagot, naglakad na ang lalaki papalayo. Naiwan si Aida na may mabigat na pakiramdam, na para bang hindi lang simpleng negosyo ang gusto ng lalaki, kundi ang lihim ng kanyang taniman.
Habang palalim ng palalim ang gabi, sa ilalim ng buwan, may 3 aninong gumagalaw malapit sa kanyang taniman. Isa sa kanila ay si Mang Badong. Bitbit niya ang isang itim na sako at isang kutsilyong may mga ukit. "Nandito na tayo," bulong niya. "Sa gabing ito, kukunin natin ang mahiwagang pichay ni Aida." Madilim ang paligid ng taniman ni Aida. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa mga dahong lumalagaylay at mga halamang tila natutulog sa katahimikan ng gabi. Sa likod ng mga punong kahoy, unti-unting gumapang ang 3 anino, sina Mang Badong, Marites at isang lalaki mula sa ibang baryo na tinawag nilang Digo, isang eksperto sa paghanap ng kayamanang nakabaon. Bit-bit ni Mang Badong ang kanyang itim na sako. Sa loob nito ay may mga anting-anting, asin, bawang at isang bote ng pulang alak. Mga gamit niya bilang mangkukulam at albularyo. Si Marites naman ay may dalang flashlight at isang maliit na pala, habang si Digo ang may hawak na kutsilyo at sisidlang lalagyan sana ng sadyang pitsay na kinang ng ginto. "Dito," bulong ni Digo. "Ramdam ko ang kakaibang enerhiya sa lupang to." Naghukay sila ng tahimik sa gilid ng taniman, malapit sa puno ng mangga kung saan unang lumitaw ang gintong pitsay. Ngunit bago pa man nila mahukay ng tuluyan ng lupa, biglang tumigil ang hangin. Nagsimula ang malamig na paghihip mula sa kabundukan at narinig nilang tila may mga yabag sa damuhan, mga yabag na hindi galing sa tao. "Anong yon?" tanong ni Marites, nanginginig. Mula sa lupa, isang mahiwagang liwanag ang sumiklab. At sa gitna ng hukay, may umusbong na maliliit na kamay. Mga kamay ng duwende, isa-isa silang lumitaw. Si Kules at ang kanyang kasamahang mga tagabantay ng pitsay. "Tumigil kayo!" sigaw ni Kules. Ang liit ng kanyang katawan ngunit ang tinig ay parang kulog. Nangisay si Marites at napaupo sa lupa. Si Digo naman ay napaurong at bitawan ng kutsilyo. Si Mang Badong lamang ang nanatiling nakatindig, hawak ang isang mutya. "Hindi nyo kami matatakot, mga duwende lang kayo," sigaw ni Mang Badong sabay hagis ng pulang alak sa lupa. Ngunit bago pa nito mausal ang kanyang orasyon, pinalibutan na sila ng bughaw na liwanag mula sa mga pitsay. Ang mga dahon ay tila nabuhay, lumilipad, gumagapang at kumakapit sa kanilang mga binti. "Hindi kayo nararapat dito," ani ni Kules. "Ang lupaing ito ay para sa mabuti, hindi sa sakim." Isa-isang sinapian ng matinding takot ang mga sumalakay. Si Marites ay tumakbo pabalik ng baryo, umiiyak at sumisigaw. Si Digo ay napatid at tumakbo sa gubat, hindi na muling lumingon. Si Mang Badong ay naiwang nakaluhod, hindi makagalaw. "Patawad! Patawarin niyo ako!" Hingi niya habang ang pitsay ay tila yumayakap sa kanyang katawan. Unti-unting pinipigilan ang kanyang paghinga. Ngunit bago siya mawalan ng malay, biglang huminto ang lahat. Isang tinig ang pumigil sa mga duwende. Si Aida, gising at hawak ang lamparang may apoy. "Wag! Wag niyo silang saktan!" sigaw niya. Tumigil ang mga dahon. Ang liwanag ng pitsay ay muling lumiwanag ng malumanay. Lumapit si Aida kay Mang Badong. "Alam kong masama ang ginawa niyo," wika niya. "Pero kung patuloy natin silang susugpuin sa galit, hindi tayo magiging iba sa kanila." Napatingin si Kules kay Aida. Tumango ito. "Hindi ka lang mapagpakumbaba, Aida. Isa kang tunay na tagapag-ingat. Sige, bibigyan natin sila ng babala sa huling pagkakataon." Sa isang iglap, dahan-dahang naglaho ang mahigpit na pagkakatali ng mga pitsay. Si Mang Badong ay nawalan ng malay at iniwan ng mga duwende sa gilid ng taniman. Kinabukasan, nagising si Mang Badong sa ilalim ng puno. Wala siyang maalala kundi ang takot at liwanag. Bumalik siyang tulala sa kanyang kubo. Si Marites naman ay hindi na muling bumanggit ng kahit anong chismis tungkol kay Aida.
Si Digo ay hindi na muling nakita sa lugar. Nagpatuloy si Aida sa kanyang pagtatanim, ngunit mas naging maingat. Mas pinangalagaan niya ang lihim ng mahiwagang pichay at mas lumalim pa ang kanyang ugnayan sa mga duwende. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa pang nilalang na lihim na nakamasid mula sa malayo. Isang mas mapanganib, isang nilalang na hindi tao, hindi rin engkanto. Isang halimaw na matagal nang natutulog sa ilalim ng bundok, ngunit nagising sa amoy ng mahiwagang pichay. Sa ilalim ng bundok ng Tagpayo, sa pinakailalim ng matandang kuweba na halos limot na ng mga tao, may isang matandang alamat na tanging matatanda na lang sa baryo ang nakaaalam. Ang alamat ng Kalagim, isang dambuhalang nilalang na sinasabing dating tagapagbantay ng kagubatan at kabundukan, ngunit isinumpa at ipinalibing sa ilalim ng lupa matapos itong maghangad ng kapangyarihang hindi para sa kanya. Ayon sa alamat, ang Kalagim ay natutulog sa loob ng 1,000 taon at magigising lamang kung may halimuyak ng halaman ng langit. Isang halaman na nagbibigay ng kapangyarihan at swerte, ngunit sadyang mapanganib kung mapunta sa maling kamay. At ngayong panahon, sa muling pagsibol ng mahiwagang pichay, muling gumising ang halimaw. Sa baryo, normal pa rin ang takbo ng buhay para kay Aida. Patuloy siya sa pagtatanim, pagtulong sa kapwa, at pagbabantay sa kanyang taniman tuwing gabi. Ngunit napapansin niyang tila nagiging kakaiba ang paligid. Ang hangin ay nagiging mas malamig tuwing madaling araw. Ang mga aso ay tahol ng tahol na tila may kinatatakutan. Ang mga manok ay hindi na rin maayos ang pagtulog. May mga ibong nawawala. At minsan, may naaamoy si Aida sa kanyang taniman. Isang mabigat, bulok na amoy na hindi niya matukoy. Isang gabi, habang iniikot ni Aida ang taniman, naramdaman niyang tila may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Hindi niya ito nakita, ngunit naramdaman niya ang mahinang pagyanig na parang may kumakaluskos mula sa ilalim ng lupa. Hindi ordinaryong daga o ahas. Mas malalim, mas mabigat. Sa kanyang likuran, muling lumitaw si Kules, kasama ang 2 duwending bantay. "Aida," wika ni Kules, "may panganib na paparating." "Nararamdaman ko nga," sagot ni Aida, kinakabahan. "Ano ito?" Mula sa pinakailalim ng bundok, may halimaw na natutulog, ang Kalagim. Isa siyang nilalang na minsang naging tagapag-ingat ng kagubatan tulad namin, ngunit nasira ng kasakiman sa kapangyarihan. Pinatulog siya ng kalikasan at isinumpa. Ngunit ngayon, dahil sa amoy ng mahiwagang pichay, unti-unti siyang nagigising. "Bib, bakit po?" tanong ni Aida. "Hindi ko naman intensyong magising siya." "Hindi mo kasalanan," ani ni Kules. "Ngunit ang bawat bagay na may kapangyarihan ay may katapat na responsibilidad at panganib. Lalo na't nadama ng kalikasan ng kaguluhan mula sa mga taong nagtangkang magnakaw sa taniman. Iyan ang nagsilbing alarma." Napaupo si Aida sa lupa, ninanamnam ang bigat ng problema. "Ano pong dapat kong gawin?" "Tulungan mo kaming mapanatiling ligtas ang taniman," sagot ni Kules. "Kung tuluyan ng magising si Kalagim, maaari siyang sumanib sa lupa, lasunin ang halaman at sirain ang balanse ng kalikasan. Kailangang maging handa ka." Kinagabihan, napuno ng kaba ang puso ni Aida. Pinuntahan niya ang puntod ng kanyang ama sa likod ng kanilang bahay. "Inay, itay, kung naririnig niyo ako, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Isa lang po akong magsasaka. Pero hindi ko hahayaan na masira ang lahat." Sa kabilang banda ng bundok, sa isang kuweba, unti-unti nang nabubuo ang hugis ng halimaw. Isa itong dambuhalang nilalang na may balat na parang ugat ng puno, may mata ng apoy, at hiningang amoy bulok na mundo. Dahan-dahan nitong binuka ang mga mata. Mula sa kanyang bunganga, lumabas ang usok ng galit. "Naamoy ko na ang halamang pinagkaitan sa akin.
oras na upang bumangon. Kinabukasan, dumating sa baryo ang mga matandang babaylan mula sa kalapit na bayan. Isa sa kanila, si Apollo Singh, ay agad na pumunta kay Aida. "Nararamdaman ko ang alingas-ngas ng lupa," wika ng matanda. "Ang pitsay mo, anak, hindi ordinaryo. May pangangalaga, ngunit may panganib. Kailangan mo ng gabay." Nagayos sila ng bilog sa gitna ng taniman. Naglagay ng asin, kandila, tubig mula sa bukal at mga dahon ng banaba. Sa gitna nito, inilagay nila ang unang gintong pitsay, ang pinakaugat ng lahat. Kung ito ang tinatawag na halaman ng langit, kailangan itong palibutan ng dasal, ng kabutihan at ng proteksyon. Nagsimula ang babaylan sa orasyon, ngunit bigla, dumilim ang langit. Dumagundong ang lupa. Mula sa malayo, narinig nilang parang may umuungal na halimaw. Tumingin si Aida sa bundok. May usok na itim na lumalabas mula sa pinakatuktok. "Si Kalagim, gising na siya," bulong ni Kules. Isang malakas na lindol ang yumanig sa buong sitio Tagpayo. Mula sa malayo ay tanaw ang itim na usok na bumalot sa tuktok ng bundok. Tila isang bulkan na matagal nang natutulog at ngayoy nagising sa galit. Umuungol ang hangin at ang langit ay biglang nagdilim kahit tanghaling tapat. Si Aida ay napatakbo sa gitna ng taniman. Hawak ang isang kampana na iniwan ni Apollo Singh. Sa kanyang paligid ay nagkalat ang mga pitsay na tila nagkakaroon ng buhay. Ang ilan ay umuuga, parang natatakot, habang ang mga gintong pitsay ay kumikislap sa dilim. "Hindi ko maintindihan, Kules," bulalas ni Aida habang kinakausap ang duwende na biglang lumitaw sa kanyang balikat. "Paanong isang halaman lang ang maaaring gumising ng isang halimaw?" "Ang pitsay na ito ay hindi lamang halaman," sagot ni Kules. "Ito'y mula sa binhi ng kalikasan, isang regalong ipinagbabawal sa mga nilalang na sakim. Isa itong simbolo ng balanse, ng kabutihan at kasaganahan. Ngunit kapag kinulo, naaapektuhan ang buong kalikasan. Ang paggising ni Kalagim ay palatandaan na unti-unting nawawala ang balanse." Mula sa paanan ng bundok, isang alingaw-ngaw ng mga yabag ang narinig. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang. Umuungol ang hangin, may halakhak na malalim na parang galing sa kailaliman ng lupa. Si Apollo Singh at ang iba pang mga babaylan ay nagtipon-tipon sa gitna ng taniman ni Aida. Bitbit nila ang mga dahon ng saging, asin, kandila at mga sinaunang orasyon. Pinalibutan nila ang gintong pitsay sa gitna, habang si Aida ay inutusan nilang humawak ng anting-anting na hugis bituin gawa sa pinatuyong ugat ng balete. "Anak, ikaw ang pinili ng kalikasan," ani Apollo Singh. "Walang ibang makakatalo sa dilim kundi ang taong bukal sa puso ang kabutihan. Pero kailangan mo ng lakas, hindi lang ng katawan kundi ng loob." Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga pitsay ay tila yumuko sa iisang direksyon, palayo sa bundok. Sa di kalayuan, may aninong papalapit. Malaki, mabigat. Parang dambuhalang tao, ngunit ang anyo ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy, bato at lupa. Ang katawan nito ay balot ng lumot at ugat, at ang mga mata nito ay kulay pulang apoy. Si Kalagim. Nagpatira pa ang mga hayop sa paligid. Tumakbo ang mga tao sa takot. Tanging si Aida, ang mga babaylan at ang mga duwende ang nanatili sa harap ng taniman. "Anong kailangan mo?" sigaw ni Aida habang hawak ang anting-anting. "Bakit mo kami ginugulo?" Bumulong si Kalagim, ngunit kahit bulong ito, yumanig ang paligid. "Ang pitsay na yan ay akin. Ako ang unang tagapag-ingat ng kalikasan. Sa akin ito ipinagkait, sa akin ito ibalik." "Hindi mo ito karapat-dapat," sigaw ni Kules. "Sinira mo ang tiwala ng kalikasan noon. Hindi mo ito maaaring angkinin muli." Bumuga ng itim na usok si Kalagim.
Tumilapon ng ilang pichay. Naglaho ang mga halamang nasa paligid na tuyot at nalanta. Tumindig si Aida kahit nanginginig at itinuro sa kanya ni Apo Lusing ang isang orasyon. Inihahabilin ko sa iyo ang sinaunang dasal ng lupa, ani ng matanda. Ito ang magpapakilala kung ikaw nga ang tunay na tagapangalaga. Ipinikit ni Aida ang mga mata. Hawak-hawak ang anting-anting. Binigkas niya ang orasyon. Lupang banal, halamat hangin, saksi sa puso ng pusong dalangin. Ibuklod mo ako sa iyong biyaya at itaboy ang dilim sa aking ginhawa. Sa kanyang paanan, kumislap ang gintong pitsay. Umangat ito at tila nabuhay, humahampas ng liwanag na kulay berde at ginto. Natamaan si Kalagim ng liwanag mula sa pitsay at napaatras. Umuungol ito sa sakit, hindi ng sugat sa katawan kundi ng alaala. Hindi ako pinili. Ungol ng halimaw. Hindi mo kailangang maging halimaw para maging tagapag-ingat muli, sagot ni Aida. Pero kailangan mong tanggapin ang pagkakamali mo noon. Tahimik ang lahat. Ang pitsay ay nagliliwanag pa rin. Si Kalagim ay lumuhod at ang kanyang anyong kahoy ay dahan-dahang nabiyak hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang isang maliit na buto, itim na parang uling, ngunit may hugis puso. Ang binhing iyon, wika ni Kules, ay ang puso ni Kalagim bago siya nadungisan ng kasakiman. Ngayong muli siyang bumagsak, maaari mo itong gamitin. Isa itong paalala na kahit ang pinakamadilim na nilalang ay maaaring magsimula muli kung papayagan natin. Tinignan ni Aida ang binhi. Hawak niya ito ng may pag-iingat. Panibagong tanim, panibagong pag-asa, bulong niya. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, muling naging matahimik ang sitio Tagpayo. Naging mas matibay ang taniman ni Aida at kahit ang pitsay na hindi ginto ay tila naging mas malago. Mula sa binhi ni Kalagim, itinanim niya ang isang bagong halaman sa gitna ng kanyang lupa, hindi para yumaman, kundi bilang paalala sa lahat. Na ang tunay na kayamanan ay ang kabutihang ginagawa mo sa iba at ang pag-aalaga sa kalikasan. Pagkaraan ng nakapanghihilakbot na gabi ng paghaharap kay Kalagim, unti-unting bumalik sa katahimikan ng sitio Tagpayo. Ngunit hindi na ito ang dating simpleng sitio. Ito na ngayon ay lugar na pinagpala, banal sa mga mata ng kalikasan, at kilala sa buong distrito bilang tahanan ng mahiwagang pitsay. Muling bumalik si Aida sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ngunit mas malalim na ngayon ang kanyang pananaw. Ang binhi mula sa puso ni Kalagim ay kanyang itinanim sa gitna ng taniman, sa mismong lugar kung saan unang sumibol ang gintong pitsay. Nilagyan niya ito ng maliit na bakod, may 3 kandila at isang tapayan na tubig mula sa bukal. Tuwing umaga, binubungad niya ito ng dasal. Hindi bilang ritual ng kapangyarihan, kundi isang taimtim na panalangin ng pasasalamat at pag-asa. Samantala, sa buong baryo, tuluyan nang nagbago ang pananaw ng mga tao kay Aida. Kung dati tingin sa kanya ay swerte lang at himala, ngayon ay respeto at paghanga. Lalo na si Mang Badong na simula nang magising mula sa pagkakatulala ay tila naging ibang tao, tahimik, mapagmasid at mas madalas nang tumutulong sa mga nangangailangan. Si Marites naman ay naging aktibong miyembro ng simbahan at itinigil na ang paninira sa kapwa. Isang araw, lumapit ito kay Aida dala ang basket ng inaning bayabas. "Aida, pasensya ka na sa mga sinabi ko noon," mahina nitong sabi. "Alam kong hindi mo kami ginantihan kahit may masama kaming balak." Ngumiti si Aida. "Ang mahalaga, nagbago ka na, Ate Marites. Salamat sa bayabas. Paborito yan ni Inay. Dumating ang araw ng anihan at ngayong taon, mas sagana pa kaysa dati. Hindi lang pitsay ang tumubo,
kundi iba't ibang klase ng gulay, talong, kamatis, ampalaya, at kahit ang kalabasa na dating ayaw tumubo sa lupa nila ay ngayon ay may bunga na. Sabi ni Kules, epekto raw ito ng balanse sa kalikasan na muling naibalik. Ang dating maliit na taniman ni Aida ay lumawak na dahil binigyan siya ng lupang donasyon ng mismong mayor ng bayan bilang pagkilala sa kanyang kabutihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi niya kinalimutan ang pinagmulan. Nagpatayo siya ng maliit na silungan sa gilid ng taniman. Ang tawag niya rito ay Bahay ng Binhi. Dito niya inilagay ang mga buto mula sa iba't ibang pananim, mga palatandaan ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. May mga kabataang tinuturuan doon ni Aida kung paano magtanim, magmahal sa lupa, at rumespeto sa kalikasan. Isang umaga, dumalaw si Apo Lusing. Aida, nakita ko sa panaginip ko ang taniman mo. Hindi na lang ito basta lupa. Isa na itong sagradong bukirin. At ikaw, anak, isa ka ng tagapangalaga hindi lang ng pitsay kundi ng balanse ng ating kalikasan. Nag-init ang mata ni Aida, hindi sa takot kundi sa kaligayahan. Kung makatutulong po ako sa iba, gagawin ko. At kung darating ang panahong ako'y pagod na, gusto kong may ibang handang magpatuloy. Ngumiti si Apo Lusing at iniabot ang isang maliit na sisidlang kahoy. Isang huling regalo. Sa loob niyan ay butil ng sinimulang halaman ni Kalagim. Ngunit sa anyo nitong bago at malinis. Magsilbi sana itong gabay sa susunod na panahon ng pagbabago. Tinanggap ni Aida ang kahon. Inilagay niya ito sa gitna ng bahay ng binhi. Hindi niya alam kung kailan niya ito itatanim. Ngunit alam niyang darating ang panahong kakailanganin ulit ng mundo ang biyayang mula sa lupa. Sa dapit hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, kasama ang kanyang inang si Aling Pina, tinanaw niya ang kabundukan. Tahimik, payapa. Inay, bulong niya. Nagsimula lang ako sa pagtatanim ng pitsay para mabuhay tayo. Pero ngayon, parang para sa mas malawak na dahilan. Tumawa si Aling Pina. Ganyan talaga, anak. Ang kabutihan, kapag inani mo araw-araw, mas marami kang aanihing biyaya. At ikaw, Aida, ikaw ang pinakamahusay na magsasakang kilala ko. Ngunit habang natutulog ang buong baryo sa katahimikan, sa pinakalayong bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na may pulang mata ang lihim na nagmamasid sa taniman. Isang nilalang na nagbabalak muling manggulo sa payapang mundo ni Aida. Hindi pa tapos ang lahat. Sa buong sitio Tagpayo, ramdam pa rin ang biyaya ng tanimang pinagpala ni Aida. Mula sa kanyang mga pitsay, lumaganap ang sigla ng kalikasan sa mga karatig lupain. Ang mga dating tuyot na bukirin ay muling nabuhay. Maging ang mga ilog ay tila luminaw at ang mga ibon ay nagsibalikan sa kagubatan. Ngunit habang ang karamihan ay nagbubunyi sa kasaganahan, isang mapanganib na nilalang ang unti-unting lumalapit, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, kung saan halos walang sinumang nangahas pumasok, isang nilalang na may balat na kulay uling at matang pula ang lihim na gumising. Siya si Saragil, isang taglilim, isang dating espiritong bantay ng kagubatan na itinakwil ng mga engkanto dahil sa labis na pagkainggit at pagtatangka niyang kunin ang kapangyarihan ng mga duwende. Matagal siyang natulog sa loob ng isang pinatuyong puno matapos mapigilan ng mga babaylan ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit sa muling pagbubukas ng balanse sa kalikasan at sa pagsikat ng bagong binhi mula sa puso ni Kalagim, nagising ang kanyang espiritu. Kung nabigyan ng pangalawang pagkakataon si Kalagim, bulong niya habang pinagmamasdan ang taniman ni Aida mula sa malayo. Asim, ma'am. Bakit ako hindi? Isang gabi, lihim siyang pumasok sa hangganan ng taniman.
Hindi siya agad napansin ng mga duwending bantay dahil gumagamit siya ng anino bilang anyo. Isa siyang pananabik ng dilim, marunong magbalat kayo sa liwanag. Sa kanyang pag-ikot, nahanap niya ang bahay ng binhi. At doon, sa gitna, nakita niya ang sisidlang kahoy na naglalaman ng pinakahuling butil mula sa puso ni Kalagim, ang pinakabanal na binhi. Ano ito? Tanong ni Saragil sa sarili. Kapangyarihan. Bago pa man ito itanim ng tagapag-ingat, makukuha ko ito. Nang subukan niyang kunin ang kahon, biglang lumiwanag ang buong silid. Mula sa lupa, sumulpot si Kules at 5 pang duwendeng tagapagbantay. Buong galit nilang pinagtulungan si Saragil, ngunit napakabilis at tuso ng nilalang. Hindi pa ngayon, bulong ni Saragil bago siya tuluyang naglaho sa anino. Kinabukasan, tinawag ni Kules si Aida sa taniman. May dumaan kagabi, isang taglilim. Hindi namin siya naabutan, ngunit sinubukan niyang kunin ang binhi ni Kalagim. Nanlaki ang mata ni Aida. Bakit niya ito gustong kunin? Dahil alam niyang ito ang susi sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Kung mapasakamay niya ito, maaaring pasamain niya ang lupa at gawin itong pinagmumulan ng kasakiman, kasiraan at kamatayan. Paano natin siya mapipigilan? Tanong ni Aida. Hindi sapat ang taniman mo, Aida. Kailangan nating palawakin ang proteksyon. Kailangang palakasin ang ugnayan ng tao at ng kalikasan. Hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Kaya naman nagsimula si Aida sa bagong misyon, ang pagtuturo ng likas kaya at kabutihang loob. Nagtayo siya ng maliit na paaralan sa silong ng puno ng acacia malapit sa kanyang taniman. Tinawag niya ito, Eskwela ng Binhi. Dito nagtuturo si Aida hindi lamang ng pagtatanim, kundi ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan, pakikinig sa hangin, paggalang sa lupa, at pagkilala sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Dumalo ang mga bata, pati na ang matatanda. Maging ang mga dating tamad at palaabang ay unti-unting natutong magbago. Ang taniman ni Aida ay naging sentro ng kaalaman, pananampalataya at pagkakaisa. Ngunit habang mas lalong lumalawak ang liwanag ng pagtuturo ni Aida, mas lalong nagiging agresibo si Saragil. Gumagamit siya ng panaginip upang sirain ang loob ng mga tao. Ginugulo niya ang mga tanim sa gabi, pinauulan ng uod at sinusubukang patayin ang lupa. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Aida, napanaginipan niya ang mismong taniman niya, wasak, tuyo at puno ng dilim. Sa gitna ng panaginip, lumitaw si Saragil. Aida, bulong nito. Alam mong hindi magtatagal ang liwanag. Lahat ng tanim ay natutuyo. Lahat ng kabutihan ay tinatalo ng kasakiman. Sa huli, ako pa rin ang mananalo. Nagising si Aida, pawis na pawis at humihingal. Tumayo siya, humawak sa anting-anting na iniwan ni Apulusing at tumingin sa bintana ng kanyang silid. Mula sa malayo, sa kakahuyan, ay tila may 2 matang pula ang nakamasid. Hindi kita hahayaang sirain ang taniman, ang lugar na ito, ang mga taong natutong umasa. At sa gabing iyon, napagpasyahan ni Aida ang isang bagay. Oras na para itanim ang huling binhi ni Kalagim. Madaling araw pa lamang ay gising na si Aida. Ang lamig ng hangin ay tila may kasamang kaba at ang taniman ay tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kahong-kahoy na naglalaman ng huling binhi mula sa puso ni Kalagim. Tila umaalon ang liwanag mula rito, banayad at mahina pero buhay na buhay. Naroon na rin si Kules at ang mga duwende. Bitbit nila ang mga dahon ng banaba, asin, at sinaunang panambang ginamit ng mga ninuno nila noong panahon ng kaguluhan. Dumating din si Apulusing, bitbit ang tungkod niyang may ukit ng araw at buwan.
Ngayon ang araw, ani Kules. Kapag naitanim na ang binhing ito, magsisimula ang bagong yugto ng proteksyon para sa kalikasan. Ngunit, kapag inabutan tayo ni Saragil bago ito tuluyang lumago, maaaring pasamain niya ito at gawing binhi ng kadiliman. Tumango si Aida. Handa na ako. Pumili sila ng lugar sa pinakagitna ng taniman, ang lupang tinapakan noon ni Kalagim. Binuo nila ang bilog ng proteksyon, asin sa palibot, mga kandilang puti at dilaw sa 4 na direksyon, at isang mangkok ng tubig mula sa pinakalumang bukal sa bundok. Inilagay ni Aida ang binhi sa gitna ng lupa. Lumuha siya hindi sa takot kundi sa bigat ng responsibilidad. Isiniksik niya sa kanyang isip ang lahat ng aral mula sa kanyang ina, kay Kules, kay Apolusing at mula sa mismong karanasan bilang tagapag-ingat. Sa ngalan ng lupa, hangin, tubig at apoy, sa ngalan ng kabutihan ng puso, ako si Aida, magsasakang anak ng sitio Tagpayo. Itatanim ko ang binhing ito upang pagyamanin ang buhay, hindi ang kasakiman. Ibaon na sana niya ang binhi sa lupa nang biglang lumindol. Mula sa kakahuyan, lumitaw si Saragil. Buo na ang anyo, mas malaki kaysa dati, ang anino niya'y kumakapal, parang usok na bumabalot sa paligid. Ang mga halaman ay nagsimulang manlanta, at ang mga duwende ay napaatras, tinamaan ng lakas ng dilim. Hindi mo yan maitatanim, Aida, sigaw ni Saragil. Ako ang karapat-dapat, ako ang susunod na tagapangalaga, ako ang tunay na anak ng kagubatan. Hindi sa lahi o kapangyarihan na susukat ang karapatan. Sigaw ni Aida habang tinatapakan ng lupa upang maibaon ang binhi, kundi sa puso at sa kabutihang walang hinihintay na kapalit. Sinugod siya ni Saragil. Tumilapon ang ilang duwende, nasira ang 2 kandila sa timog at kanluran. Ang liwanag ay halos maglaho, ngunit bago pa makalapit si Saragil, pumagitna si Apolusing, itinaas ang kanyang tungkod at sumigaw ng dasal. Banal na apoy ng kalikasan, liwanag ng lupa't kalangitan, tanglawan ng tagapag-ingat, wasakin ang aninong salat. Bumagsak mula sa langit ang isang sinag ng liwanag, tinamaan si Saragil sa balikat. Napasigaw ito sa sakit. Tumakbo siyang muli, ngunit humarang na ang mga duwendeng may hawak ng armas ng kalikasan, sanga ng balete, talulot ng bulaklak na kumikislap, at tubig mula sa bukal ng diwata. Ngayon, Aida, sigaw ni Kules. Itinanim ni Aida ang binhi. Sa isang iglap, mula sa lupa ay bumulwak ang liwanag. Ang lupa ay nanginig, hindi sa galit, kundi sa siglang tila pumupunit sa ulap. Sa mismong lugar ng binhi, tumubo ang isang kakaibang halaman. Hindi ordinaryong pichay. Ito ay kulay ginto ang katawan, berde ang gilid at may kislap na parang bituin. Tumigil si Saragil. Napaatras siya. Nagsimulang masunog ang kanyang anino. Hindi ito maaari, sigaw niya. Lahat ng ito ay para sa akin. Hindi mo na maaaring angkinin ang hindi para sa'yo, sagot ni Aida. Ito'y para sa mundo, hindi sa isang makasarili. Hinabol si Saragil ng liwanag mula sa bagong halamang tumubo. Sa huling sandali, napalibutan siya ng mga ugat mula sa lupa. Naging bato ang kanyang katawan at sa huli tuluyang nabaon sa ilalim ng lupa. Muling binalik ng kalikasan sa kanyang pagkakulong. Muling lumiwanag ang buong taniman. Nagdiwang ang mga duwende. Si Apolusing ay umupo sa ilalim ng puno, humihingal ngunit nakangiti. Tagumpay ka, Aida, ngunit higit pa roon, nagtagumpay ang kabutihan. Ang bagong tumubong halaman ay tinawag nilang dalisay. Isa itong halaman ng kapayapaan, biyaya at gabay. Hindi ito kinain, bagkus ito ay inalagaan at pinarangalan. Makalipas ang ilang araw, ang buong sitio Tagpayo ay mas naging matatag. Nagtayo ng mas malaking eskwela ng binhi kung saan tinuruan hindi lang ang mga bata,
kundi pati ang mga pinuno ng karatig baryo. Si Aida ay naging tagapagsalita sa mga pagtitipon at ginawaran ng gintong ani ng bayan ng buong rehiyon. Ngunit sa kabila ng karangalan, si Aida ay nanatiling simpleng magsasaka. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatanim ng pichay at araw-araw ay bumibisita sa dalisay upang magpasalamat. Hindi kailanman dapat ibenta ang biyayang galing sa kabutihan. Sabi niya minsan kay Kules, ang dapat lang ay ipasa para mas marami pa ang makinabang. Tumango si Kules at sa gabi ng buwanan, nagsayaw ang mga duwende sa paligid ng taniman. Isang pagdiriwang ng kalikasan, ng liwanag at ng tagumpay ng isang dalagang magsasaka na hindi lang nagtanim ng pichay kundi ng pag-asa sa puso ng buong bayan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang tagumpay laban kay Saragil at sa muling pagbangon ng Sitio Tagapayo, unti-unting nabuo ang isang komunidad na may matibay na ugnayan sa kalikasan at isa't isa. Hindi na lamang taniman ng pichay ang sakahan ni Aida. Isa na itong simbolo ng pagkakaisa, paggaling at pananampalataya. Isang umaga, dumating ang mga opisyales mula sa iba't ibang panig ng lalawigan, kasama ang mga agriculturist, environmentalists, guro, at mga kabataang leader. Bumisita sila sa eskwela ng binhi upang masaksihan ang natatanging tagumpay ng baryo. Si Aida, bagaman medyo mahiyain sa simula, ay buong tapang na humarap at nagpakita ng mga tanim binhi at mga teknik na natutunan niya sa tulong ni Kules at ng mga duwende. Ito po ang pichay ng biyaya at ito naman ang dalisay, ang halaman ng bagong balanse, paliwanag niya habang inililibot ang mga bisita sa taniman. Namangha ang lahat sa natural na sigla ng lupa. Walang kemikal, walang teknolohiyang artipisyal, puro kaalaman, tiyaga at malasakit sa kalikasan. Hindi namin nakalain na sa isang simpleng sityo, may ganito na palang klaseng kaalaman, sabi ng isang guro mula sa bayan ng San Rafael. Ngumiti si Aida. Ang pinakamahuhusay na aral ay natutunan ko sa lupa, sa mga engkanto at sa puso ng pagtatanim. Sa tulong ng donasyong natanggap ng baryo, nagtayo sila ng isang bagong gusali na tinawag nilang Bahay ng Ugnayan, isang silid-aralan, tanghalan at imbakan ng mga binhi, aklat at kasaysayan ng baryo. Dito, ginaganap ang mga lingguhang kwentuhan at seminar tungkol sa organikong pagsasaka, pangangalaga sa kalikasan, at mga alamat ng mga nilalang ng kalikasan tulad ng duwende, diwata at babaylan. Naging bahagi rin ng programa si Mang Badong na ngayoy isa ng ganap na tagapayo sa mga kabataan. Natutunan kong hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat inaangkin, wika niya. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pag-alalay sa tama. Sa isang pulong, tumayo si Marites sa harap ng lahat. Bitbit niya ang isang lumang kwaderno na kanyang isinulat mula noong mga panahong siya'y tsismosa at mapanira. Gusto kong basahin ito bilang pag-amin at pagbawi, sabi niya. Nang mabalitaang may ginto si Aida, puro inggit at duda ang laman ng puso ko. Pero ngayon, nakita ko na ang tunay na kayamanan ay hindi sa yaman, kundi sa puso. Nagpalakpakan ang mga taga-baryo. Lumapit si Aida at niyakap siya. Ang kanilang pagyakap ay naging simbolo ng kapatawaran at bagong simula. Bilang bahagi ng bagong misyon ni Aida, nagsimula siyang magpadala ng mga binhi ng pichay sa iba't ibang bayan, hindi para sa negosyo, kundi bilang handog. Sa bawat sisidlang ipinapadala niya ay may kalakip na sulat. Ang binhing ito ay sagisag ng pagtitiwala, pag-asa at pangangalaga. Itanim ito ng may layuning magbahagi, hindi magkamal. Gamitin ito upang ituro ang kabutihan, hindi ang pagkamakasarili. Aida, anak ng Sitio Tagpayo. Isang gabi, muling napanaginipan ni Aida ang taniman
Ngunit hindi ito tulad ng mga naunang masasalimuot na panaginip. Sa panaginip na ito, nakita niya ang isang batang babae na hawak ang isang gintong pitsay at tinuturuan ng isang matandang babae. Nilingon ng bata si Aida, ngumiti at nagsabing, "Salamat po, Inay Aida." Nagising siya na may luha sa mata, luha ng kaligayahan. Ang kanyang itinanim na kabutihan ay patuloy na mabubuhay, hindi lamang sa taniman, kundi sa mga susunod na henerasyon. Ngunit habang tahimik at payapa ang paligid, sa pinakamalayong bundok, may isang nilalang na naglalakad sa hangganan ng kagubatan. Isang estrangherong may suot na itim, may kasamang agila, at may hawak na lumang balumbon ng papel na may inskripsyon ng sinaunang orasyon. Ang kanyang tinig ay malamig. Ang binhi ng kabutihan ay malakas. Pero sa bawat liwanag, may aninong sumusunod. Darating din ang aking panahon. Hindi naglaon, lumapit ang isang malamig na simoy sa sitio Tagpayo. Sa kadiliman ng gabi, dumating ang isang lalaking may suot na itim na balabal. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na naglalagablab at ang hawak niya ay isang lumang balumbon ng mga orasyon na naglalaman ng mga sumpa at lihim na mahika. Kasama niya ang isang agila na may makapangyarihang tingin, nakatayo sa sanga ng punong akasya na matagal ng bantay ng eskwela ng binhi. Ang panahon ng kapayapaan ay matatapos. Bulong ng estranghero. Ito ang huling pagsubok para sa inyo, Aida. Sa kabilang banda, habang nagmamasid sa malayo si Aida, naramdaman niya ang pagdating ng panganib. Sa tulong ni Kules at Apolusing, naghanda sila para sa hamon. Pinatawag niya ang mga tagapagturo sa eskwela ng binhi, ang mga duwende, mga babaylan at mga tao ng baryo upang magtipon-tipon. Hindi tayo magpapatalo sa dilim. Ang tagumpay ay nasa pagkakaisa natin, sigaw niya sa lahat. Sa gitna ng taniman, nilikha nila ang isang bilog ng proteksyon gamit ang asin, tubig, mga dahon ng banaba at mga kandilang puti. Inilagay ni Aida ang anting-anting at ang huling binhi sa gitna bilang simbolo ng pag-asa at lakas. Dumating ang estranghero, dinala ang agila at inilabas ang isang malakas na sumpa mula sa kanyang balumbon. Ang lupa ay nagsimulang mangitim at ang mga halaman ay nagsimulang manghina. Ngunit hindi sumuko si Aida. Pinangunahan niya ang pagtanggap ng lakas mula sa mga tao, kalikasan at mga nilalang na kasama nila. Sa pamamagitan ng dasal, orasyon at pagkakaisa, ang liwanag ay unti-unting bumalik, nilabanan ang dilim. Ang agila ay napilitang lisanin ng puno at ang estranghero ay napilitang umatras. Matapos ang laban, nagdiriwang ang buong baryo. Si Aida ay pinuri hindi lamang bilang magsasaka, kundi bilang tagapag-ingat ng kalikasan at ng puso ng komunidad. Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa maraming bayan na nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan, pagkakaisa at pag-asa. Sa huli, habang nakatanaw sa kanyang taniman, may ngiti sa labi ni Aida. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa siya, hindi mag-isa, kundi kasama ang kanyang mga kaibigan, pamilya at ang kalikasan na kanyang minahal. Wakas.